Ang mga aralin sa video na ito ay una, kahulugan ng mga salita sa talassalitaan. Ikalawa, mga akdang nagpapakita ng buhay sa lalawigan. Ikatlo, mga manunulat ng akdang nagpapakita ng buhay sa lalawigan. Unawain na natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin. Unang bilang, pahayagan. Babasahing inilalathala araw-araw o lingguhan na naglalaman ng mga balita, impormasyon at iba't ibang artikulo. Tinatawag ding dyaryo o periodiko. Ikalawa, kanayunan. Lugar na malayo sa lungsod. Karaniwang tahimik, may mga bukirin at naninirahan dito ang mga magsasaka at mangingisda. Tinatawag din ngayong probinsya. Ikatlo, lalawigan. Binubuo ng mga bayan at munisipalidad, karaniwang tinatawag na probinsya. Ikaapat na pagtanto, naunawaan, natuklasan o narealisa ang isang bagay matapos itong pag-isipan o pagmunihan. Ikalima, sumasalamin, nagpapakita, naglalarawan o nagsasaad ng katotohanan o katangian ng isang bagay o tao. Ika-anim, tanyag, kilala o sikat. Ika-pito, dalisay, malinis, wagas o walang halong kasinungalingan o dumi. Maaaring tumutukoy sa puso, damdamin o hangarin na tapat at totoo. Ika-walo, modernisasyon, proseso ng pagpapabago o pagpapaunlad upang umangkop sa makabagong panahon. Ika-siyam, malalim na damdamin, tapat at matinding emosyon o pakiramdam na nagmumula sa puso gaya ng pag-ibig, lungkot o pagdurusa. Ika-sampo, pagninilay, malalim na pag-iisip o pagmumuni-muni tungkol sa isang karanasan, aral o pangyayari upang makuha ang kahulugan nito. Narito na ang tala ng mga akdang nagpapakita ng buhay sa lalawigan noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Ang mga tala na narito ay maaaring hindi akma sa iyong aralin. Maaari ka pang makahanap ng ibang reference sa internet o sa mga aklat na tutugma at aakma sa kailangan ng iyong aralin sa Filipino. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon, taong 1942 hanggang taong 1945, tumigil sandali ang mga pahayagan at paaralan. Ipinagbawal ng mga Hapon ang paggamit ng wikang Ingles, kaya't muling nabuhay ang wikang Filipino bilang pangunahing medyum ng komunikasyon at panitikan. Dahil sa kaguluhan at takot sa lungsod, maraming manunulat ang nanirahan sa mga lalawigan. Dahil dito, maraming akdang tumatalakay sa buhay sa kanayunan, paghihirap ng mga mamamayan at pagnanais ng kalayaan ang isinulat. Unang akda, Sa Pula sa Puti ni Francisco Soc Rodrigo. Ang Sa Pula sa Puti ay isang tanyag na dula na isinulat ni Francisco Soc Rodrigo, isang kilalang manunulat, makata at senador na nagtaguyod ng wikang Filipino at mga aral na moral. Ang dulang ito ay isinulat noong mga taong 1950 sa panahong nagsisimula pa lamang bumangon ang Pilipinas mula sa pinsala ng ikalawang digmaang pandaigdig. Isa itong realistikong dula na naglalarawan sa buhay ng karaniwang Pilipino na nahuhumaling sa sugal, partikular sa sabong o pagtaya sa manok. Umiikot ang kwento sa mag-asawang Kulas at Seling. Si Kulas ay isang sabungerong palaging umaasang mananalo, ngunit madalas na natatalo, samantalang si Seling ay isang masinop na may bahay na paulit-ulit na pinaaalahanan ang asawa tungkol sa masamang epekto ng pagsusugal. Sa tulong ng kura o pari, napagtanto ni Kulas na ang pagsusugal ay walang magandang idinudulot at nagiging dahilan ng kahirapan at problema sa pamilya. Sa huli, nagsisi siya at natutong pahalagahan ang kanyang pamilya at ang tamang paraan ng pag-asenso.
Ipinapakita ng dula ang mga temang pagsusugal, kahirapan, pamilya, pananagutan at pagbabago ng asal. Nagbibigay ito ng mahalagang aral na ang tunay na tagumpay ay makakamtan sa sipag, tiyaga at pananampalataya sa Diyos, hindi sa mga bisyo o sugal. Hanggang ngayon, ang sapula sa puti ay patuloy na ginagamit sa mga paaralan at tanghalan bilang isang klasikong dulang Pilipino na nagbibigay aral at sumasalamin sa katotohanan ng buhay sa lipunan. Ikalawa, Suyuan sa Tubigan ni Macario Pineda. Ang Suyuan sa Tubigan ay isang tanyag na maikling kwento na isinulat ni Macario D. Pineda na kinikilalang ama ng makabagong maikling kwentong Tagalog. Itinuturing ang akdang ito bilang isa sa mga obra maestra ng panitikang Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sapagkat inilalarawan nito ang payak na buhay sa lalawigan at ang dalisay na pag-ibig sa gitna ng kaguluhan. Umiikot ang kwento sa pag-iibigan ni Sindo at Marina. Si Sindo ay isang masipag at mabuting binata mula sa karaniwang pamilya, samantalang si Marina ay anak ng may-ari ng lupang sakahan. Sa kabila ng kanilang magkaibang katayuan sa buhay, nagkaroon sila ng tapat na pagmamahalan na sumibol sa tabing tubigan, isang lugar na nagsilbing sagisag ng katahimikan at dalisay na damdamin. Ngunit tulad ng karamihang pag-ibig, sinubok sila ng mga balakid, ang digmaan at ang pagtingin ng lipunan sa agwat ng kanilang antas. Gayunpaman, ipinakita ng akda na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o dangal, kundi sa kababaang loob at katapatan ng puso. Sa pamamagitan ng makatotohanang paglalarawan ni Macario Pineda na ipakita ang kabutihan, pag-asa at katatagan ng mga Pilipino kahit sa panahon ng pagsubok. Higit pa rito, ipinamalas ng Suyuan sa Tubigan ang ganda ng buhay sa lalawigan at ang pagpapahalaga sa moralidad at damdaming makatao, dahilan upang ito ay manatiling isa sa mga pinakapinapahalagahang akda sa panitikang Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Ang ikatlong akda ay Lungsod, Nayon at Dagat-Dagatan ni N.V.M. Gonzales. Ang Lungsod, Nayon at Dagat-Dagatan ay isang makabuluhang maikling kwento na isinulat ni N.V.M. Gonzales, isa sa mga pinakatanyag na manunulat sa panitikang Pilipino at kinikilalang pambansang alagad ng sining sa panitikan. Ipinapakita sa akdang ito ang malalim na pagkakaiba ng pamumuhay sa lungsod at sa nayon, gayon din ang mga pagbabagong dulot ng modernisasyon sa mga buhay ng mga karaniwang mamamayan. Itinatampok sa kwento ang pagsasalungat ng tradisyonal at makabagong paraan ng pamumuhay na sinisimbolo ng tatlong lugar sa pamagat na ang lungsod bilang sentro ng kaunlaran, ngunit puno ng ingay at pagkakahiwalay. Ang nayon bilang sagisag ng payak na pamumuhay, pagkakaisa at kalikasan, at ang dagat-dagatan bilang tanda ng pag-asa at kabuhayan ng mga Pilipinong umaasa sa biyaya ng kalikasan. Sa pamamagitan ng mga tauhang nagsusumikap hanapin ang balanse sa pagitan ng pag-unlad at moralidad, ipinakita ni Gonzales ang mga hamon ng pagbabago at kung paano nito naaapektuhan ang pagkakakilanlan at pagpapahalagang Pilipino. Sa kabuuan, ipinapahiwatig ng akda na habang umuunlad ang lipunan, hindi dapat mawala ang ugnayan ng tao sa kanyang pinagmulan, sa kalikasan at sa kapwa-tao. Ang lungsod, nayon at dagat-dagatan ay sumasalamin sa tunay na kalagayan ng lipunang Pilipino sa panahong nagsisimula itong magbago mula sa pagiging agraryo tungo sa urbanisadong bansa sa husay ni N.V.M. Gonzales sa paglalarawan ng mga tauhan.
lugar at damdamin na ipamalas niya ang isang malalim na komentaryo sa buhay, lipunan at kultura ng mga Pilipino. Isang dahilan kung bakit patuloy na pinag-aaralan at pinahahalagahan ang akdang ito sa larangan ng panitikan. Ika-4 na akda, Uhaw ang Tigang na Lupa ni Liwayway A. Arceo. Ang Uhaw ang Tigang na Lupa na akda ay isang tanyag na maikling kwento na isinulat ni Liwayway A. Arceo, isa sa mga pinakatanyag na manunulat at tagapagtaguyod ng wikang Filipino. Ang akdang ito ay itinuturing na klasikong obra sa panitikang Pilipino dahil sa malalim nitong paglalarawan sa damdamin, sakripisyo at katayuan ng babae sa lipunan. Umiikot ang kwento sa buhay ng isang asawang babae na nananabik sa pag-ibig at atensyon ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya ito masabi ng hayagan dahil sa mga panlipunang inaasahan at sa konserbatibong kultura ng kanilang panahon. Gamit ang matatalinghagang wika at masining na paglalarawan, inihalin tulad ni Arceo ang uhaw na lupa sa isang pusong naghahangad ng pagmamahal, isang damdaming pinipigilan ng tungkulin at moralidad. Sa likod ng katahimikan ng tauhan, makikita ang malalim na emosyon ng pagnanais, pagtitiis at pagkadismaya na sumasalamin sa karanasan ng maraming kababaihan sa isang patriarkal na lipunan. Ang akda ay hindi lamang kwento ng pag-ibig kundi isang pagninilay sa kalagayan ng babae, sa kanyang kakayahang magtiis at magmahal kahit sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Sa pamamagitan ng simpleng tagpo at makabagbag damdaming pananalita, ipinakita ni Liwayway Arceo na ang pagmamahal ay hindi laging masaya o ganap, kundi madalas ay puno ng sakripisyo at pananahimik. Ang uhaw ang tigang na lupa ay patunay ng husay ni Arceo sa paggamit ng simbolismo at realismo upang maipahayag ang damdaming makatao, at hanggang ngayon ay patuloy itong nagbibigay inspirasyon at aral tungkol sa pag-ibig, pagnanasa at dignidad ng babae sa panitikang Pilipino. Ang panghuli sa ating mga tala, mga tula sa Liwayway at Bulaklak na Magazine. Ang mga tulang nalathala sa Liwayway at Bulaklak na Magazine ay kabilang sa pinakamahahalagang ambag sa panitikan ng Pilipinas, lalo na noong panahon ng paghuhubog ng kamalayang makabayan at panlipunan ng mga Pilipino. Ang mga magazine na ito na sumikat mula dekada 1920 hanggang 1950 ay nagsilbing tahanan ng mga makata at manunulat na nais maipahayag ang damdamin, pangarap at karanasan ng karaniwang tao sa paraang masining. Sa mga pahina ng Liwayway at Bulaklak, unang nailathala ang mga tula ni Jose Corazon de Jesus o ni Joseng Batute, Ildefonso Santos, Angela Manalang Gloria, Clodoaldo del Mundo at iba pang haligi ng panitikang Tagalog. Kadalasan, ang mga tulang lumabas dito ay tumatalakay sa pag-ibig, pangarap, kalikasan, kabayanihan at buhay sa lalawigan, ngunit may mga tularing nagbibigay diin sa kalagayan ng bansa sa ilalim ng pananakop, pati na sa mga pagbabago ng lipunan sa pamamagitan ng paggamit ng malalim na damdamin, tugma at talinghaga. Naging daan ang mga tulang ito upang maipahayag ang mga emosyon ng pag-asa, pananampalataya at nasyonalismo. Higit pa rito, ang mga tula sa mga magazine ay nagsilbing salamin ng kultura at kaugalian ng mga Pilipino noong panahong iyon. Ipinakita nito ang kahalagahan ng pamilya, dangal at kababaang loob. Ang Liwayway at Bulaklak ay hindi lamang mga magazine ng aliwan, kundi mga daluyan ng sining at damdaming makabayan na nagpausbong sa mga makatang Pilipino at tumulong sa pagpapatibay ng wikang Filipino bilang wikang pampanitikan.
Hanggang sa kasalukuyan, ang mga tulang ito ay patuloy na pinag-aaralan dahil sa kanilang halagang kultural at panitikan at sa kakayahan nilang ipakita ang kaluluwa ng sambayanang Pilipino sa panahong puno ng pagbabago. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.